MMDA, walang iba kundi si General Nicolas Torre III. General, kamusta ho? Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. GM? Nako, naputol si GM. Okay, tatawagan uli natin kasi marami tayong dapat makakuha tayo ng update, ha, 'di ba? Dahil ito mga rally at saka alam ko maluwag ang kalye ngayon at meron dito mga pagkukumpuni, ha, dito sa left lane ng EDSA Magallanes flyover. Lalo na itong southbound simula ngayon, kahapon, April 30 hanggang May 4. Siyempre, magkukos ng traffic yan. Okay, nasa linya na ho ng telepono si General Torre ng MMDA. GM, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Thank you very much sa oras. Kamusta naman ho? Kasi holiday ngayon, pero for now, di ba, meron kayong pwede siguro ma-share na update regarding dito sa flyover muna tayo dyan sa southbound lane ng EDSA Magallanes. Alam ko, may magkukos ng traffic yan up to May 4. Tama ba yung pagkukumpuni? Yes, sir. May mga roadworks po na ginagawa ang DPWH at inalalaya naman natin. Siyempre, nagkakaroon po ng konting pagbagal sa mga area, kaya nag-advise tayo sa mga tao na mag-take din ng alternate route. Kung hindi, medyo konting tiis lang at ginagawa naman namin ng paraan. At andyan pa rin po ang mga tao natin na tumutulong sa pag-manage ng mga ng traffic sa area na yan. Okay, meron naman mga advice, no, kung saan yung mga alternative road, no? Pero up to May 4, kaya na ho tapusin ito. Ayan po ang sabi ng DPWH po. Okay. So sundin lang nila yung traffic. Pero ito ho mga areas ngayon today, at alam ko May 1, may mga isinara ho kayo mga lugar, lalo na dyan sa papuntang Malacanang. Pwede nyo sabihin? Oo. Yes po. Medyo marami-rami ito, pero paligid lang ho naman talaga ng Malacanang ito. Specifically yung JP Laurel, eastbound, Adela Street. Yeah. Tapos yung San Rafael, Picasal, may mga barrier po yan, Steel Gate. Tapos yung gate sa Arligui, meron din ho, sarado rin po yan, yung Solano Street, yun sa may DBM, sarado rin po. At yung Nicanor Padilla, Picasal, may mga barrier din po doon. Iyan lang po dahil sa in-expect ng rally. Security forces natin ng mga rally-rally ngayong araw na ito. For now ho ba, nakatutok din kayo, no? So far, sa takbo kasi kanina kumukuha na rin kami ng mga update dyan sa mga, lalo na mag-a-assemble yata yung marami dyan, dyan sa US Embassy. So in terms of mga highway natin dyan sa Ross Boulevard, meron naman tayong monitoring doon, no? General? GM? Opo, wala pong day off nga ang mga tao natin at nag-full deployment po tayo ng ating mga traffic enforcers para tumulong po sa ating mga motorista na maaaring maapektuhan itong mga movement sa kalsada. Okay. GM, ano ho ba ang update sa EDSA rehabilitation? Ang EDSA rehabilitation, sir, is under sa DPWH, ano? Okay. Si Secretary Vince Dizon ang pinakamagandang source niyan or ang kanyang spokesperson para sa pinaka-accurate. Pero patapos na po yung northbound side, kaya yung hanggang Orense to MOA ay patapos na po. Kaya mag-phase 2 na po sila dito naman sa pa-northbound naman po. Mula Orense, northbound going to Balintawak na. So basically parang asphalting to? Or asphalting po. Hindi lang ho kasi napapansin ng ating mga kababayan. Hindi cement, yung pavement, hindi ganoon. Opo. Yung may mga areas po na inaayos pati ang sidewalk. Pero ang pinaka-main na ginagawa po is yung overlay ng asfalto sa ating mismong carriageway ng EDSA, yung dinadaanan mismo ng mga sasakyan. Yun nga ang sabi ni Secretary Vince, no news is good news kasi parang hindi lang napapansin ng ating mga kababayan na natatapos na kasi naging maganda na ho ang takbo ng EDSA kaya wala na ho tayong narinig na reklamo. Hindi ho napapansin ng ating mga kababayan. Kung napansin nyo ho, kung papansin mo talaga, yung mga nabawasan talaga portion ng na-repair na ay naayos na. Wala na yung mga potholes at makinis na. At hindi man lang naramdaman kung kailan ito inilalagay. Kasi nga, yung bago nilang teknolohiya na ginamit ngayon, 6 na oras lang, matigas na yung asfalto. Wala na ho yung nagdidikit sa gulong at maramdaman mong bago yung overlay dahil nagdidikit sa gulong at nagkakalansingan ang ilalim ng sasakyan. Pero sa ngayon, ang ginamit na Secretary Vince, after 6 hours, open na uli ang kalsada
pag dinaanan ng mga sasakyan, wala ho kayo maramdaman, kundi smooth na at patag na ang kalsada. Oo, kaya lang, yun nga sana, no? Kasi baka dumating naman yung mga tag-ulan or whatever. Pero although merong El Nino, matutuyo talaga ng gusto yan. Maganda. Pero ibig sabihin, I'm sure naman, binakabantay naman kung substandard na nagamit at baka magkaroon na naman ng lubak after dumaan yung mga bagyo. Di ba, General? GM? Yan po, to see is to believe na yan. Malalaman na natin pagdating ng tag-ulan kung matutunaw ang kalsada. Pero sa ngayon, ginagarantiyahan niya ni Secretary Vince na talagang Sana. nakikita naman natin yung klase ng kanilang materialis na ginamit. Pang runway po kasi yan runway Yes. grade na ho yan Kaya nga after 6 hours, wala kang maramdaman talaga na may mga tatanggal pang mga bato-bato, yung mga maliliit na mga Yes. pebbles dati na dumidikit sa gulong pag dinaanan natin ang mga bagong asfalto. Dati ganun alam mong bago yung asfalto dahil Yes. dumidikit pa yung pebbles sa yun yung mga dati, yun ang mga natutunaw at pag inabutan ng ulan nasisira rin. Kaya ito, this is really a good change at makikita nga natin yan pag umulan na at talagang ginagarantiyahan naman yan ng DPWH. GM, can you confirm kasi ang mga marami nagbibigay ng mga sentimiento nila lalo sa social media, talagang nagkaroon daw ng malaking kabawasan ng mga tumatakbo ng mga private vehicles lalo na sa EDSA dahil nga doon sa pagsirit ng presyo ng petroleum products. Kagabi traffic talaga kagabi dahil because holiday ngayon, marami rin siguro ng out of town, pero generally speaking nakikita niyo ba talaga yung kabawasan na malaki at ilang porsyento na bawas sa private vehicles? Kasi it's a good sign, sumasakay na sila ng public transport. Ang last natin na count niyan, meron tayong 7-8% reduction ng sasakyan ganun ba? na bumabiyahe sa EDSA. It translates into around mga sa mga sasakyan, sa mga four-wheel vehicles, mga 20 to 25,000 cars ang nabawas dyan. Pero ganun? kagabi, totoo yun, na-acknowledge natin yun, na talagang marami ang medyo heavy ang traffic kagabi. Sapagkat, unang-una, yung northbound side, lalo na rito sa harap ng malaking mall Yes. sa gitna, sa paglampas mo ng ilalim ng Shaw Underpass, medyo may pagbagal talaga dyan. Kasi limitado ang umaakyat nga na pakaliwa sa flyover dahil nga nagkaroon ng aksidente last week at may nasunog na bus sa ilalim ng flyover. At ngayon ay may height barrier doon paakyat ng pakaliwa sa papuntang San Juan galing sa EDSA. So, ang mga sasakyan na apektado ay nandito ngayon sa service road. So, medyo may konting pagbagal talaga dyan. Pero paglampas naman, medyo okay na. Okay na paglampas ng Ortigas, northbound. Kagabi, medyo okay naman. At nakita natin na dahil long weekend na naman, kagabi, talagang marami ang nagsiuwian at marami ang nagsilabasan ng Metro Manila. Okay, GM, lilihis lang ako ng konti. This has something to do with dati pa ninyong statement na lumulutang na naman sa social media na sabi nyo, based on sa mga nangyayari sa mga testimonya din sa dito sa House Justice Committee, naniniwala kayo na yung mga sinabi ni former Senator Trillanes na mas malaki ang ibig sabihin ang impluwensya ni Pangulong Duterte compared kay Kibuloy na sinasabing mamay-ari ng mga aircraft or mga syempre in terms of yung mga mga eroplano na ginagamit talagang pag-aari din talaga ni dating Pangulong Duterte? Ang sinasabi ko lang po is that nang tayo ay nandun sa Davao at ini-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy, hindi ko nakita yung sinasabing napakarami niyang tagasunod. Dahil kung sinasabi niyang milyon ng kanyang tagasunod buong mundo. Si Kibuloy si Kibuloy. Sa 16 days. Ni Kibuloy. Sana nung 16 days na nandun tayo sa loob at hinahanap natin siya sa kanyang KOJC compound. Sana ang nag-rally doon wala nang tigil at dahil milyon nga ang kanyang tauhan, sabi niya. Pero wala tayong nakikitang ganun So, hindi talaga ma-explain sa side ko kung bakit ganun karami lang ang nakita kong tao doon. Mga 1,000 lang yun Tapos nung kanyang 39th anniversary, noong September 1, 2025, supposedly, milyon ang darating worldwide. At totoo nga, may mga dagsidatingan, may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila
at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yon ay 2,400 at ang iba doon na-detect pa namin na mga hapot lang na mga tao galing sa ibang kalapit na probinsya at binihisan lang nila para maging part lang ng kanilang selebrasyon. So, medyo questionable sa akin yung number ng tao. At kung kaya, yun nga, kung hindi galing sa mga miyembro ang mga ginamit niyang pera para sa kanyang mga infrastruktura doon sa pagkalaki-laking supposedly biggest indoor arena sa buong mundo, eh saan ang gagaling ang pera? Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay, so bali ang feeling nyo, the bigger influence talaga is from the camp of si President Duterte, former President Duterte, at saka ang tingin nyo rin, hindi pag-aari ho ni Pastor Kibuloy yung mga aircraft, ito ay pag-aari talaga niya. Yun din kasi sinabi ni si former Senator Trillanes, ay pag-aari daw talaga ni former President Duterte? Ang sinasabi ko lang is baka walang kakayahan si Kibuloy na bilhin ang lahat ng mga yan. Kung ang basihan lang natin ay ang dami ng kanyang mga supporters. Kasi nakita nyo, hindi ganun karami nung you were talagang hinahabol nyo siya until the time he was arrested, di ba? GM. Opo, hindi talaga ganun karami ang tao niya. Wala talaga, halos wala. Okay. Hello? Nawala. Hello? Nako. Naputol si GM. Okay. Anyway, nakuha naman natin na yung mga importanteng dapat natin na malaman. Okay, pero maraming salamat kay Police General. Ready na siya? General? Putol, sir? Yeah, naputol. O yung huli lang, sabi nyo hindi kayo parang based on the pagsunod nyo sa pag-aresto sa kanya, hindi siya ganun ka-influensya, di ba? Hindi talaga. Wala akong nakikitang ganun karaming tao diyan na masabing makapag-justify o makapag-explain nung dami ng perang pinapakita niya at mga resources na naitayo niya doon sa KOJC. Okay. Sige po, maraming salamat ho, General GM. Thank you sa oras ninyo. Maraming salamat din po, sir. Okay, yan ho si GM, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Tinanong natin yun kasi lumalabas sa mga social media.